Bagong taon na naman. So, kailangan daw ang handa natin ay yung mga pampaswerte. Ang dining table, kailangan puno, makulay, at puro masasarap ang ihahain natin. Pero 'di ba, naisip ko, paano nga naman tatawaging swerte 'yon kung stress na stress ka sa pagluluto? Kaya today's episode, gumawa tayo ng stress-free Noche Buena, pero swerte pa rin. So, kailangan daw baboy, 'di ba? Para mataba, bountiful ang ating dining table. And syempre, masarap naman kasi talaga ito. So, gumawa tayo ng adobo sa red wine. Ano yung inspiration ko dito? 'Di ba normally, during Christmas season, ang pinangririgalo ay mga wine. Eh yung mga hindi mahihilig dyan, minsan 'di ba, katulad po nito, nangangalahate, nasa stock sa ref. So, para hindi masayang, and para mas malinamnam ang ating karne, gamitin natin ito for adobo. Pero kung ayaw mo naman gamitan ng red wine, walang problema. Substitute it with pineapple juice, pwedeng Four Seasons, pwede ring tubig lang. Okay? So I have here 2 kilos of pork liempo. Pwede ka din gumamit dito ng beef kung hindi ka pork eater. Okay? Pwede rin. So ilalagay ko lang yan dito sa aking kasirola. Pinreheat na po itong kasirola ha, kasi pag ganitong mga cast iron or yung mga makakapal, matagal din po uminit. So 2 kilos ito, ayan, ipila mo lang dyan. Hindi naman kailangan i-sear. Pero I always preheat my Dutch oven or itong mga cast iron casserole. Hinugasan po natin itong liempo. I have here almost 1 cup of pounded garlic. Almost. Hindi naman kailangan saktong-saktong 1 cup. Pwede din namang minced garlic ang ilagay mo. Bay leaf, whole black peppercorn, soy sauce, suka. So normally, pag nag-aadobo ako, 1:1. Kung 1 cup yung soy sauce, 1 cup din yung vinegar. But since I'm going to put red wine, binawasan ko ng konti yung vinegar. And then red wine, you need around 2 cups. So ibubuhos ko na po lahat yan. As the usual lang na pagluluto ng adobo, you're just going to simmer this, braise this until it's very tender. And kung gusto mong tuyo, pwede mong tanggalin yung takip mamaya. Let's do that later. Ang ganda. Oh. So, nilakasan ko na yung apoy and pakuluan natin. Matagal-tagal po yan. Mga 45 to 60 minutes bago lumambot. Siyempre, kailangan may malagkit. 'Di ba? Para daw dikit-dikit buong taon. So, ito is biringhe. Parang Pinoy style paella. Masarap po ito. So, nung dinevelop ko yung recipe, pwede kang gumamit ng rice cooker, pero mas masarap kung lulutuin mo over stove top.
kasi makukuha mo yung crust. Yung para bang sa suman, di ba ang suman, mas masarap para sa akin ha, kapag ka pinan-fry mo, you get that toasted gilid. Ang sarap. So simulan na natin. Ganong kadali ito, katulad ng promise ko kanina, stress-free. Kasi nga di ba, kung alam mo yun, ang bongga nga ng handa mo, pero pagdating ng New Year's Eve, yung manonood ka na ng fireworks or medianoche na, yung bang lanta ka na sa pagod sa kaluluto. So ito, ilalagay mo lang lahat ng ingredients dito sa iyong wok. Preferably, use a non-stick wok or non-stick kaserola kung anong meron ka dyan. So hindi na kailangan igisa-gisa to. Ibubuhos mo na lang lahat dyan, butter. Pero kung gusto mo maggisa, maggisa ka. Kaya po hindi ako naggigisa for today's episode para po hindi magtalsikan. Hindi ka na din maglilinis ng kalan mo, ng countertop. Garlic, onions, red bell pepper na slice, julienne. This is Chinese chorizo. Pwede kang gumamit ng kahit anong klaseng sausage, pero ito, para sa akin, masarap. Pwede ding bilbao, chorizo bilbao ang gamitin mo. Frozen green peas. Patis. Turmeric, this is very important. Pampakulay and nagbibigay din siya ng distinct flavor. Salt and pepper. Chicken or beef powder or broth cube. Tomato sauce. Of course, I'm using Del Monte tomato sauce. Kung gusto mong manamis-namis, gamitin mo yung sweet style. Very important, this is gata. Water. And of course, your malagkit rice. Let's just give it a quick stir. Tapos, isasaing mo lang. So, kung sa rice cooker, ibuhos mo lahat, haluin mo, tapos isalang mo sa rice cooker. So, paano ka ba nagsasaing ng bigas? Di ba malakas mo ng apoy pag sa stovetop, pagka kumulo, hihinaan mo yan. Pagkatapos, tatakpan mo. Pero dito sa biringhe, mamaya po, we are allowed to make tulak-tulak. Tutulak-tulak mong ganon para pantay ang pagkaluto. And this wok, may takip siya, pero mapapansin mo may butas. So, tinakpan ko ng cling wrap yung butas na yan so that konti lang yung lalabas na steam from our biringhe para mas pantay, mas maganda ang luto. But just in case mamaya matutuyuan siya, feel free to add more water. Okay. Ang bango. Okay, ayan na. So, hihinaan ko na yung kaapoyan. And itong pitsil ng tubig, nandito lang po ito sa gilid. Just in case mamaya matutuyuan to, buhos-buhos lang ng water. Okay, lalagay ko na. Lowest flame. Dito ko po siya ilalagay sa gilid na to para makapagluto tayo dito ng dessert maya-maya lang. Okay, pinakamahinang apoy, nagsasaing po tayo, ha? Okay, tapos takpan po natin. Now for our dessert, gagawa tayo ng palitaw sa latik. When Sir Joel Cruz and his family visited us here in Binyan months ago, kinikwento po nila na noon daw pagka New Year, bago mag-countdown, nagpapakulo na sila ng tubig for their palitaw. Para kapag ka malapit na mag-12 midnight, ihuhulog nila yung mga malagkit and eksaktong 12 midnight, maglilitawan. Diba? Nakakatuwang pakinggan and nakakatuwa ring gawin. But first, let's prepare
the base, yung ating glutinous rice balls. I have here glutinous rice flour, white sugar, and let's put konting asin and just water. Yan lang. So, paghahalu-haluin mo yan until maging paste. Oh, that's the timer for my biringhe. I-check ko daw siya. Sige, makakapaghintay ang biringhe. So, yung adobo, i-check ko lang kung kumusta yung kanyang lambot. It's been boiling here for 30 minutes. Simmering for 30 minutes. Okay. Hindi pa siya malambot na malambot, pero hindi na siya matigas. So what I'll do here is, I'll continue the simmering, but I'm going to leave the lid ajar para habang sinisimmer ko siya, nagre-reduce na din yung sabaw, yung sauce. Kasi gusto ko sa adobo, yung may konting sabaw pero manuyot-nuyot. Kung gusto mo namang masabaw, wag mong i-ajar. Ayan yung ajar. Mag-iiwan ka lang ng konting nakasiwang sa gilid. Okay? And yung biringhe, I'll just keep on pushing and pushing the biringhe. Diba? That's what I'll do. And what we'll do is we keep on pushing and pushing lives. Diba? I-push natin ang i-push ang mga sarili natin to be the best version this new year and the years to come. Diba? Hindi kasi totoo yung kailangan ng ibang tao to push you. Ang kailangan natin is yung mga sarili natin ang mag-push sa atin. Kasi no matter kahit anong sabihin sa ating mga encouraging words ng ating mga kaibigan, family members, and manood tayo ng mga encouraging and positive videos on social media, walang silbi yun kung hindi tayo babangon at ipupush ang mga sarili natin. Totoo talaga yon. Lahat po tayo may pinagdadaanan and may mga pagdadaanan pa. But what I've learned is, ang una mong kailangan i-motivate is yourself. Ang una mong kailangan mahalin, of course, is our Creator and kasunod, ang sarili mo. Totoo yun. For the palitaw mga dear, naglatik ako kanina. So ayan no, pag maglalatik ka, magpakulo ka lang ng gata, that is approximately 3 to 4 cups of gata. We used delata because simply we forgot na magpabili sa palengke. So pakuluan mo lang ng pakuluan yan as in high flame. Kulong-kulo. Ayan o, as you can see, kulong-kulo. And then, magmamantika yan. Habang nagmamantika yan, magbubuo-buo, lalapot yung mixture. As you can see, lumalapot na siya. And then, ayan, it turns light brown and then magiging golden brown. Ayan na yung ating latik. And then, eto na po yung kawali kung saan natin niluto yung latik kanina. I'm going to recycle this simply because malasa po yan. And para stress-free, di ba? So, let's start. I have here coconut milk. More coconut milk. Gagawin na natin yung kung saan natin palilitawin yung palitaw. Coconut milk. I'm going to turn on the heat or the flame. And then I have here coconut sugar. You can also use palm sugar. You can also use muscovado sugar. A bit of salt. And then, you're just going to simmer this hanggang matunaw yung
asukal, and then dito mo ilalagay yung mga malagkit mo. Dito natin palilitawin. Okay, ayan, naka-adjar ito. Literally stress-free and very affordable. Super affordable medianoche. Pag push ka ng push, makikita mo, maa-achieve mo yung gusto mong ma-achieve. Ayan yung natutusta-tusta yung gilid. Yan yung gusto kong ma-achieve dito sa Biringhe. So, konti pang push, and minsan, if pushing is not enough, baka kailangan merong kampaltan. So, minsan, ugali ang pinapaltan. Charot! Pero today, ang papaltan ko ay yung sandok. Okay? Papaltan ko siya ng flat na sandok so I can push it further. Okay, mukhang malapit na to. Nakikita ko yung bigas. Kita mo naman ng bigas sa malayo kung luto na konti na lang ito. Konting push na lang. Lagyan ko ng konti pang tubig to produce steam. And then this should be good in 5 to 10 minutes. And nakikita ko po, kumukulo na ito. Pag kumukulo na yan, hinaan mo yung apoy. I-check mo kung tunaw na yung asukal. And pwede mo nang ihulog pa isa-isa yung malagkit mo. Ayan na, nakakatuwa, no? Malapit na pagka naglitawan po ito. And ito, malapit na din po ito. Pero feeling ko hindi pa po masyadong malapit tong adobo. Kasi matagal-tagal pa siyang magre-reduce. Mga 20 to 30 minutes pa po ito. Pero at least, ayan o, lumalambot. That's what we like. You will know if it's cooked pag nagiging translucent na siya. Aside from the paglitaw, because since this is a shallow pan, talagang hindi noticeable na maglilitawan sila. Okay? But when you see na nagiging translucent na, malapit na yon. Parang dito lang po. Ayan see? So ito, malapit nang maluto. Papakuluan ko pa ng mga 2 to 3 minutes until medyo mag-reduce din yung ating gata. And then, look what I'm going to do. Meron ako ditong coconut oil. Bubuhusan ko lang yan ng konti dyan para maging mas malinamnam. And then, maya-maya lang isa-set up na natin lahat ang ating mga medianoche. Okay. So you will see, ang lambot na nito Yung sauce niya is medyo tuyot-tuyot na din, pero meron pa din namang sauce. Ito yung result if you use wine. Makikita mo yung kulay niya, hindi lang siya dark. Parang nagkaroon ng burgundy color. Oh my God. Ang sarap. So, ipe-plate na namin and then tikman. Eto na! O, diba, syempre, bago ihain, kailangan picturean, i-story mo ang iyong pinaghirapan for medianoche. Okay? So, we have our biringhe, we have our adobo sa red wine, and then we have our palitaw sa latik. And honestly, promise, hindi po nakaka-stress ang pagluluto nitong mga to. Biringhe. And isang pamilya na po ang makakakain yan, ha? Isama mo na din ang mga kapitbahayan mo. Okay, look how tender our adobo, Pero kainin muna natin yung biringhe as is. Sarap. Now with the adobo. 2 kilo lang po yung adobo natin and may sobra pa no? Kasi pinlating ko lang po yan.
Di ba, napakain talaga ako kasi hindi pa ako nagla-lunch. Very simple to prepare, pero yung lasa napaka-special. Now for dessert. Sarap. I'm so proud of myself and you should be. Dahil this is literally stress-free medianoche pero super duper bongga. So what are you waiting for? Iplano mo na ang iyong medianoche dinner. Don't forget to be kind, love more, love yourself, and prepare delicious meals pero dapat fresh ka pa din. I'm going to see you all soon and happy holidays, happy new year, more blessings to all of you.